Ang paghihiwalay di umano ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. Richard Gutierrez na para kang bonjing. Hindi mo kayang harapin yung problema mo. Nakatago ka sa saya ng nanay mo. Let's go. Ito po yung matagal nyo nang gustong-gustong marinig ng mga chika dahil napaka-controversial po ng isyong ito na alam namin kayong lahat ay naghihintay. Ano ba ang totoo? Hiwalay na ba? Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang dapat sisihin? Tama? Totoo. Lahat po tayo naghihintay kung sino ang dapat sisihin at sino ang nagsimula. Ayan. Ang tinutukoy po namin syempre pa, matagal na po itong laman ng mga pahayagan ng social media pero lahat po ay puro espekulasyon pa lamang po ang alam. Ang paghihiwalay di umano ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. Ano sa palagay mo? Kumpirmado? Ay siguro kumpirmado na yan kasi alam mo parang matagal ko na yan naulinigan yung mga kwento na yan eh. Tapos siyempre yung may kasalanan doon na sinasabi ata, nakikialam mga biyanan. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan, di ba? At syempre, ang gusto nyo pong tukuyin namin kung totoo ba. Ang magagawa lang po namin itawid sa inyo yung mga pahayag ni Tita Annabel Rama na isang buwan na raw po na umuwi sa kanila si Richard Gutierrez pero naghahakot na rin daw ng damit para lumipat sa kanyang tirahan. Oo. At saka yung salita po niyang, ang anak ko kawawa naman, trabaho ng trabaho habang yung babae naman ay nagwawaldas. Naku, Yun na. napakabigat, no? Ano naman ang sabi ni Sara Labati? Ay, ang Sara Labati, kasi may mga fake na sumasagot para kay Sara, kaya nakakaawa din si Sara. Lalong nadidiin sa sitwasyong ito. Kaya ang Sara, Daming fake news. ang daming fake news, kaya si Sara, ang latest na sinabi ni Sara, hindi siya magko-comment about that. Para ano, talagang, yung talagang galing sa kanya. Kasi may mga lumabas na kasabi niya na, may mga fake news na sabi niya, di ba na, sabi na, sa susunod, pipiliin nyo ang mga in-laws. Yun, fake news yun. Yun, diba, Pero yung yung mga una fake niyang sinagot na pinakasalan niya si Richard Gutierrez kasi ramdam niya na good provider. Sinabi niya, Ideal no? husband. Hindi lang daw niya alam kung bakit yung kanyang in-law na babae ay hindi yata na kayang pigilan ng kanyang father-in-law. Parang gano'n. Ganyan, kasama yan dyan. Napakahaba ka, hindi mo na alam, ma-distinguish kung alin ang fake news ang sinabi ni Sara. At yun namang ama ni Sara Labati na nagmula po ng Switzerland, pumunta rito, pati ang kanyang ina, nagsabi na ini-enjoy lang nila ang kanilang buhay dito, pamilya yan. Kasama yung dalawang anak nila ni Richard at ang sabi niya, never mind dogs barking. So, mag-iisip ka ngayon. Sino ba yung salita ng salita? Kaya yung mga sinasabi po nila, walang diretsong pangalan, pero alam mo kung sino pinatatamaan. Reading between the lines. Yung, balikan ko yung sinabi mo na ito'y lumaalala dahil sa pakikialam ng mga magulang. Okay, kay Tita Annabel Rama tayo. Si Tita Annabel, kapag inilarawan mo, isa siyang tigre na kapapanganak. Huwag mong gagalawin ng anak. Siguradong dadambahin ka, sasaktan ka, kakalmutin ka. Hindi siya makapapayag ng sino mang mga anak niya ay saktan ng kahit sino. Hindi siya papayag na ipatalo ang kanyang anak na bawat magulang ay gano'n naman talaga ang nasa isip, di ba? Pero syempre, kung si Tita Annabel ay gano'n din naman ang pamilya naman ni Sara Labati. Ay, oo. Kaya nga ito, pamilya na sa pamilya ang nagpapasaringan. Yun ang napakahirap. Yung mga concern, yung mga asawa, wala kang marinig, pero yung mga kampo ng bawat isa, doon nagsisimula ang chika. Merong nangangantyaw kay Richard Gutierrez na para kang bonjing. Hindi mo kayang harapin yung problema mo. Kayo dapat ni Sara ang nagre-resolve nito, pero bakit nanay mo ang daldal ng daldal? Para kang bonjing. Nakatago ka sa saya ng nanay mo. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga si Tita Annabel eh. Kung ibang tao nga, kung ipagtanggol niya, ganun na lang, anak na kaya niya ang hindi. Diba? Saka hindi natin maki-question talaga ang mga magulang na ipagtanggol talaga. Wala yun. Mali man o tama, basta magulang, kakampihan ng anak. Pwedeng pinagagalitan niya itong si Richard pag silang dalawa lang o kasama si Tito Eddie. Pero sa harap ng publiko, hindi mo maaasahan si Tita Annabel na pitpitin yung anak niya. Ganun yun, ipagtatanggol niya. Kasi parang nagsimula yan nung dumadalaw si Tita Annabel doon sa bahay nila ni Richard at saka ni Sara Labati na parang hindi niya nagustuhan yung mga ginagawa doon sa loob ng bahay. Kasi tapos pinapagalitan niya nga yung kasambahay doon nila ni Richard at saka ni Sara. Katulad ng mga hindi nakaayos sa loob ng bahay. Burara. Para bang alam mo naman si Bisaya, di ba? Ano ba ito? Dong, ba't hindi mo inaayos ito yung mga nito sa bahay? Tapos yung mga apo niya daw napapabayaan, parang hindi inaayos. Siyempre yung mga kasambahay nagsusumbong kay Sara. Okay. Tapos itong Sara naman, pagsusumbong kay Richard. Okay. Tapos yung sabi naman ni Richard na, sige, ayaw mo na ako na lang bahala sa mami ko. Yung parang gano'n. Siguro, pinaparating naman ni Richard yung mga sumbong siguro sa kanya. Pinaparating siguro kay Tita Annabel. Ano mo, ang magbiyanan talaga, bibihira yung magkasundo. Di ba? Joke yan eh, di ba? Di ba? Running joke yan eh. Sino ang mahal mo? Ang biyanan mo ba o ang asawa mo? Parang gano'n, di ba? Hindi natin maialis kay Tita Annabel yon, pero totoong-totoo naman po na kapag pinabayaan natin ang mga anak
na magkasama, hindi dapat nanghihimasok ang mga magulang. Nandyan lamang ang mga in-laws, andyan lamang ang mga magulang para sila ay payuhan. Pero yung manghimasok sa kung ano nagaganap sa kanilang buhay, lalo na kung mag-asawa na, nasa Biblia yan eh. Kapag nag-asawa ang anak, tatalikuran niya ang kanyang pamilya at bubuo siya ng sariling mundo. Yun. Kaya dapat wala yung mga nakikialam. Kaya lang hindi po pwedeng hindi makialam, lalo na kung may nalalaman yung biyanan. Ayun. Doon mahirap kasi kapag may mga nalalaman yung biyanan na hindi nagsasalita, yung lalaki o kaya yung asawa, yung mag-asawa yung nagsasalita, doon mo nanghihimasok. Pero dapat may limitasyon lang kasi ang paghihimasok. May thin line yan eh. Hanggang dito lang po kayo. Pag lumampas kayo dyan, teka lang muna. Parang ganun. Pero ang dami-dami po nating dapat linawin, ano. Ang magkabilang kampo, dapat po sigurong maging maluwag sa pagpapaliwanag. Ilang panahon na po naming nababasa yung kwento tungkol sa isang mag-asawa na nagasakitan sa harap ng kanilang mga anak. Di umano yung babae ay tumakbo po sa bahay ng mag-asawang artista na kasama sa village. Diba? Hindi naman kapitbahay, maaaring malayo-layo rin. Pero nung masaktan daw, yung babae, black and blue daw, dahil binubog daw nung asawa, tumakbo doon sa bahay ng mag-asawa. Kaya, doon daw tumakbo. Blind item, halata naman na sila ang tinutukoy. Dapat po siguro ay kailangang maliwanagan po natin ito. Totoo ba na nananakit itong si Richard Gutierrez? Totoo ba na kaya umuwi ang mga magulang ni Sara Labati mula sa Switzerland dito sa Pilipinas, humingi ng saklolo yung anak? Diba? Kung iisipin mo rin talaga, mapupunta talaga sa ganon. Kasi ito na yung mga blind item na parang sila ang tinutukoy, tapos halos tukoy na nga eh. Halos tukoy na pero wala pa rin na nagkukumpirma. Kasi pagkaalam ko doon, parang si Sara ata nagsumbong doon kay Aling Esther. Kay mami. Kay mami niya. Na ganito. Ngayon, sabi daw ni Aling Esther ata, sabi niya, anak, sayang yung talento mo, sayang ang ganda mo, mag-artista ka. Bumalik ka ulit sa pag-artista para hindi ka susumbatan. Ang sabi naman, nagpapaalam itong si Sara Labati kay Richard Gutierrez na gusto kong bumalik sa pag-arte. Kasi nagsisimula pa lang siya, di ba? Nung pasipa na ang karir, saka naman siya nag-asawa. Yun. Siguro, inisip ni Richard, bakit ka pa mag-aartista? Dapat dito ka na lang sa bahay, alagaan ng mga anak natin. Hindi naman kita ginugutom. Yun na nga, diba? Sabi nga na Alex, ano gagawin mo dito? Maging babysitter ka lang. Yun. So, sa kabilang banda, meron ding nakikialam dito. Meron din nakikialam. Sa kababaihan, di ba? Sa kalalakihan, meron din. Kaya nga yung sinasabi natin, kapag nangialam na ang dalawang partido, wala. At sa ganito pong kaso, ang mag-asawa lamang talaga ang makakapagresolba ng problema. Ang outside forces, wala pong magagawa. Mapapahiya po sila kapag isang umaga, nagising na lang si Richard Gutierrez at si Sara Labati na mahal pa pala nila ang isa't isa. Lahat ng mga nagsusulsoli, ang mga bulong brigade na yan, walang mangyayari kung mahal pa nila ang isa't isa at gusto na nilang magkabalikan. Yung kwento tungkol sa demanda, di ba nasulat sa pamamagitan ng blind item? Isa din yan. Magdedemanda raw po ang isang aktres dahil sinasaktan siya ng kanyang asawang aktor. Ang sabi naman nung sumunod na araw, uunahan ng partido ng lalaki ang pagdidemanda doon sa babae. Dahil hindi lang naman daw po babae ang laging nagiging biktima ng ganitong sakitan. So may lalaki, may version nila. Meron din, totoo naman kasi sa totoong buhay, meron talaga. Meron naman talaga. Laging ang sabi, biktima babae. Hindi po, meron din pong lalaki na sinasaktan ng babae. Kaya hindi po pwede na doon lang tayo nakatuon sa sinasapit ng babaeng biktima ang sabi. Kaya binubuksan natin ang kwentong ito para sa dalawang kwento. At sila ang dapat magliwanag. Hindi ito manggagaling sa amin, hindi po sa inyo, kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang pinag-ugatan ng problemang ito. Pero ang malinaw, kaya may lumabas na kwento, may pinagmulan. Diba? Yun. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. Totoo yan. Hindi nagsasalita si Richard Gutierrez, si Sara din naman ayaw sumagot sa mga tanong sa kanya ng mga press people dahil gagawa na po siya ngayon ng isang serye sa TV5, yung Lumuhod Ka sa Lupa. Yung dati, kay The Boy. Sa nabayabang si The Boy, sumalangit nawa. Eto na po tayo ngayon sa punto na sino ba ang totoong magdidemanda ng bawsi? Yan yun diba? Kasi si Tita Annabel, pinagbabawalan din siya magsalita ng magsalita. Sabi niya, kundi lang daw siya pinagbawalan ng kanyang abogado sa pagsasalita. Dapat daw ay nag-e-enjoy ngayon ang mga marites. Ang dami daw niyang pwedeng ikwento. Yung lagay na yun, wala pa siyang ikukwento. May pinihit na kagad siya. Nasa agahan pa lang tayo niyan. Paano pa tanghalian at hapunan? At saka, meron pang midnight snack ito. Sigurado yan. Kaya nga nakakaloka. Kaya lahat ng tao, sa sinabi ni Tita Annabel, doon na kumukuha ng kaya pala.
Oo. Ay, ganun pala. Diba? Doon yung At saka nagsimula. kahit walang tumbukin ng pangalan, alam naman natin sila yung involved. Kaya alam natin kung sino yung pinatatamaan. Tama, Diba? oo nga. At tapos yung sinabing never mind barking dogs. Ibig sabihin, kahol ng kahol, huwag pansinin. Ang mahalaga, masaya sila, sabi ng ama. Yes. Ni Sara Labati. Yun yung post ng pamilya nila. Kasama Oo. yung dalawang anak at saka pamilya, nanay at tatay. Na para bang sinasabi niya, ang asong kahol ng kahol, hindi yan nangangagat. Ay, Hindi oo, dapat oo. katakutan yan. Ang matapang na aso, bigla ka na lang kakagatin, walang abiso. Oo. Diba? Kaya Yun marami yun. ka talaga makikita. Kung babasahin natin lahat ng mga post nila at iintindihin natin, alam mo talagang nagpaparimigan sila, Oo. nagsasagutan na sila. Kasi may kwento pa nga na, kaya daw tinangay ni Tita Annabel yung si Zion at saka si Kai, yung kanyang mga apo. Si Zion. Sabi niya, siyempre alam mo naman Lola, siyempre mahal yung apo. Para daw ayaw niya makita kung ano man ang nangyayari dun sa mag-asawa. Ayaw makita ng mga apo. Eh kaso ang kwentong lumutang, di ba? Oo. Di umunoy saktan daw ng lalaki si babae sa harap ng mga Oo. anak. Baka siguro nung una, ng bandang huli siguro. Hindi natin alam kung totoo Oo yan. nga, kaya nga. Wala naman tayo dun eh. Oo, wala. Malay naman natin kung wala naman talagang sakitan. Ay, oo, Diba? tama. Mahirap din natin sila binabantayan ng 24 oras. Kaya Oo. hindi natin alam ang tanging makapagpapaliwanag dito, ang tanging makasasagot kung totoo ang mga kwentong naglalabasan, si Sarah at si Rick. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.